Napansin mo ba? Minsan ang lalaking tahimik pa ang mas nakaka-attract ng atensyon. Hindi siya maingay, hindi siya nagpapakitang gilas, pero may kakaibang dating na hindi madaling ipaliwanag. May lalim, may misteryo, at may kumpiyansang hindi kailangang isigaw. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang sikreto kung bakit mas naa-attract ang marami sa lalaking tahimik. Kung gusto mo ng ganitong klaseng insights tungkol sa attraction at confidence, mag-subscribe ka na sa channel. At bago tayo magsimula, mag-comment ka kung saan ka nanonood ngayon. Una, ang tahimik na lalaki ay may natural na misteryo. Isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit naa-attract ang maraming tao sa lalaking tahimik ay ang misteryong dala niya. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, social media posts at mga taong gustong ipakita ang bawat detalye ng kanilang buhay, ang isang lalaking hindi masyadong nagsasalita ay nagiging kakaiba. At kung may isang bagay na natural na nakaka-attract sa tao, iyon ay ang mga bagay na hindi agad madaling maintindihan. Kapag ang isang lalaki ay hindi pala salita, hindi agad alam ng mga tao kung ano ang nasa isip niya. Hindi agad nabubunyag ang kanyang personalidad, ang kanyang mga plano o ang kanyang emosyon. Dahil dito, nagkakaroon ng curiosity ang ibang tao, lalo na ang mga babae. Nagsisimula silang magtanong sa sarili nila, ano kaya ang iniisip niya? O bakit parang iba ang aura niya? Ang curiosity na ito ay nagiging simula ng attraction. Sa psychology, may tinatawag na mystery effect. Kapag hindi kumpleto ang impormasyon na alam ng tao tungkol sa isang tao, mas nagiging interesado silang tuklasin ito. Parang isang libro na kalahati pa lang ang nababasa, gusto mong malaman kung ano ang susunod na mangyayari. Ganito rin ang epekto ng isang tahimik na lalaki. Hindi niya kailangang magyabang, hindi niya kailangang ipakita ang lahat tungkol sa kanya. Sa halip, unti-unti niyang ipinapakita ang kanyang sarili at dahil dito, mas nagiging memorable ang bawat interaction. Isa pang dahilan kung bakit malakas ang dating ng misteryosong katahimikan ay dahil nagpapakita ito ng emotional control. Ang mga taong hindi agad nagsasalita ay kadalasang nakikitang mas kalmado at mas estable. Hindi sila padalos-dalos sa salita at hindi sila madaling maapektuhan ng emosyon. Sa pananaw ng maraming tao, ang ganitong uri ng lalaki ay parang may inner strength, parang may lalim ang kanyang pagkatao kahit hindi pa siya nagsasalita ng marami. Ngunit mahalagang linawin ng isang bagay, ang tunay na misteryo ay hindi pagiging suplado o walang pakialam. May malaking pagkakaiba ang tahimik sa arrogante o dismissive. Ang tahimik na lalaki ay nakikinig, nag-oobserba at nagsasalita lamang kapag may mahalagang sasabihin. Hindi siya nagsasalita para lang mapansin. Nagsasalita siya dahil may halaga ang kanyang sasabihin. At yun mismo ang dahilan kung bakit kapag nagsalita siya, mas pinakikinggan siya ng mga tao. Isipin mo ang isang grupo ng magkakaibigan. Kapag lahat ay sabay-sabay nagsasalita, kadalasan ay hindi na napapansin ang bawat salita. Ngunit kapag may isang taong tahimik lang sa gilid at biglang nagsalita, kadalasan ay tumitigil ang iba para makinig. Ang katahimikan niya ang nagbibigay bigat sa kanyang boses. Sa mundo ng attraction, ang ganitong dynamics ay napakalakas. Ang mga taong hindi agad naglalabas ng lahat tungkol sa kanilang sarili ay nagiging mas intriguing at ang intrigue ay madalas nagiging simula ng attraction. Kaya kung ikaw ay natural na tahimik, huwag mong isipin na ito ay kahinaan. Sa maraming pagkakataon, ito pa nga ang iyong advantage. Hindi mo kailangang maging pinakamadaldal sa kwarto para mapansin. Minsan, sapat na ang iyong presensya at ang iyong kalmadong aura. Sa huli, ang misteryo ng isang tahimik na lalaki ay parang isang kwento na dahan-dahang binubuksan. At para sa maraming tao, iyon mismo ang pinaka-nakakaingganyong kwento na gusto nilang tuklasin. Pangalawa, ang katahimikan ay nagpapakita ng kumpiyansa. May isang maling paniniwala na ang mga tahimik na tao ay mahiyain o kulang sa kumpiyansa. Ngulit sa maraming sitwasyon, ang kabaliktaran ang totoo. Ang lalaking marunong manahimik ay kadalasang komportable sa kanyang sarili.
Hindi niya kailangan ng patuloy na validation mula sa ibang tao at ang ganitong uri ng kumpiyansa ay napakalakas ng epekto. Ang tunay na confidence ay hindi kailangang isigaw. Hindi ito kailangang ipakita sa pamamagitan ng pagyayabang o pagiging sentro ng atensyon. Sa katotohanan, ang pinakamatatag na kumpiyansa ay kadalasang tahimik at kalmado. Kapag ang isang lalaki ay hindi nagmamadaling magsalita, nagpapakita ito na hindi siya pressured na mag-impress. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang sarili sa bawat sandali. At sa psychology ng attraction, ang ganitong attitude ay madalas na nagiging napaka-attractive. Bakit? Dahil ang mga taong may tunay na kumpiyansa ay may sense of security. Hindi sila natitinag sa opinyon ng iba. Hindi sila nag-aalala kung ano ang iisipin ng lahat sa paligid nila. At kapag nakikita ng ibang tao ang ganitong stability, nagiging natural na lumalapit sila. May isa pang mahalagang aspeto dito. Ang tahimik na lalaki ay madalas na mahusay makinig. Sa isang mundo kung saan karamihan sa tao ay gustong magsalita tungkol sa sarili nila, ang taong tunay na nakikinig ay nagiging napakahalaga. Kapag ang isang lalaki ay nagbibigay ng buong atensyon sa kausap niya, nararamdaman ng ibang tao na sila ay pinapahalagahan. At ang pakiramdam na iyon ay malakas na foundation ng attraction. Isipin mo ang dalawang sitwasyon. Sa una, may isang lalaki na tuloy-tuloy ang kwento tungkol sa sarili niya, ang kanyang achievements, ang kanyang experiences at ang kanyang opinyon sa lahat ng bagay. Sa pangalawang sitwasyon naman, may isang lalaki na kalmado lang, nakikinig ng mabuti at nagsasalita lamang kapag may makabuluhan siyang idinadagdag sa usapan. Sa karamihan ng pagkakataon, ang pangalawang lalaki ang mas nagiging memorable. Bakit? Dahil sa kanyang presensya, nararamdaman ng kausap niya na mahalaga ang kanilang sinasabi. Hindi siya nakikipagkompetensya sa usapan. Sa halip, binibigyan niya ng espasyo ang ibang tao na ipahayag ang kanilang sarili. At ang ganitong uri ng interaction ay nag-iiwan ng malalim na impresyon. Ang katahimikan din ay nagbibigay ng imahe ng kontrol sa sarili. Ang lalaking hindi agad nagre-react sa bawat bagay ay nakikitang mas mature at mas composed. Kapag may problema o tensyon sa paligid, ang taong kalmado ay kadalasang nagiging sentro ng stability. Sa larangan ng relasyon, ang ganitong katangian ay napakahalaga. Ang mga tao ay natural na naa-attract sa mga individual na nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad at kapayapaan. Kaya ang tahimik na lalaki ay kadalasang nakikita bilang isang taong may lalim, kontrol at kumpiyansa. Hindi siya kailangang maging maingay para mapansin. Ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na para mag-iwan ng impresyon. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang tahimik na lalaki ay hindi nasa dami ng kanyang salita, kundi nasa bigat ng kanyang presensya. At sa maraming pagkakataon, iyon ang uri ng kumpiyansa na hindi madaling kalimutan. Pangatlo, ang tahimik na lalaki ay nagpapakita ng emotional control. Isa pang dahilan kung bakit na-attract ang maraming tao sa lalaking tahimik ay dahil nagpapakita ito ng malakas na emotional control. Sa mundo kung saan maraming tao ang mabilis mag-react, mabilis magalit o mabilis magsalita ng hindi nag-iisip, ang lalaking kalmado at tahimik ay nagiging kakaiba. Ang katahimikan ay madalas na tanda na ang isang tao ay marunong mag-isip bago magsalita. Hindi siya nadadala agad ng emosyon. Sa halip, inoobserbahan muna niya ang sitwasyon bago siya magbigay ng reaksyon.
At ang ganitong klaseng pag-uugali ay nagbibigay ng impresyon ng maturity at stability. Sa psychology ng attraction, ang emotional stability ay isa sa mga katangiang natural na hinahanap ng maraming tao. Kapag ang isang tao ay mukhang kalmado kahit sa mahirap na sitwasyon, nagbibigay ito ng pakiramdam ng seguridad sa mga taong nasa paligid niya. Isipin mo ang dalawang lalaki sa isang stressful na sitwasyon. Ang una ay mabilis magalit, nagtataas ng boses at nagsasalita ng hindi iniisip ang epekto ng kanyang salita. Ang pangalawa naman ay tahimik, nakikinig at maingat sa kanyang mga sinasabi. Sa karamihan ng pagkakataon, ang pangalawang lalaki ang mas nagiging respetado at hinahangaan. Bakit? Dahil ang kakayahang kontrolin ng emosyon ay madalas na nakikita bilang tanda ng inner strength. Hindi lahat ng tao ay kayang manatiling kalmado kapag may pressure o problema. Mulit ang lalaking marunong manahimik sa tamang oras ay nagpapakita na siya ay may kontrol sa kanyang sarili. Ang ganitong uri ng kontrol ay napakahalaga sa mga relasyon. Walang gustong makasama ang isang taong palaging impulsible o padalos-dalos sa emosyon. Mas nakaka-attract ang taong kayang mag-handle ng sitwasyon ng may composure. Bukod pa rito, ang tahimik na lalaki ay madalas na mahusay mag-observe. Dahil hindi siya abala sa patuloy na pagsasalita, mas napapansin niya ang maliliit na detalye sa paligid niya, ang body language ng ibang tao, ang tono ng usapan at ang mood ng sitwasyon. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa kanya ng mas malalim na understanding sa mga tao. At kapag nagsalita siya, madalas ay tama at insightful ang kanyang sinasabi. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang nakakaramdam na ang tahimik na lalaki ay may lalim ng pag-iisik. Kahit hindi siya pala salita, may pakiramdam na marami siyang iniisip at naiintindihan. Sa attraction, ang ganitong aura ay napakalakas. Ang lalaking mukhang may kontrol sa kanyang emosyon ay nakikitang reliable at dependable. Sa madaling salita, ang katahimikan ay hindi lamang tungkol sa pagiging hindi madaldal. Ito rin ay tungkol sa disiplina sa sarili, kontrol sa emosyon at kakayahang manatiling kalmado kahit sa mahirap na sitwasyon. At para sa maraming tao, yun ang klaseng lakas na tunay na nakaka-attract. Pang-apat, ang tahimik na lalaki ay mas nagiging interesting sa mata ng iba. May isang interesting na psychological effect na madalas nangyayari kapag ang isang tao ay tahimik. Mas nagiging interesting siya sa mata ng iba. Kapag ang isang lalaki ay hindi agad nagsasabi ng lahat tungkol sa sarili niya, nagkakaroon ng espasyo ang ibang tao na gumamit ng kanilang imahinasyon. Nagsisimula silang magtaka kung ano ang kanyang kwento, ano ang kanyang mga interest at kung anong klaseng tao siya talaga. At sa maraming pagkakataon, ang imahinasyon ng tao ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang ipaliwanag ng salita. Kapag ang isang lalaki ay masyadong bukas at agad sinasabi ang lahat tungkol sa kanyang sarili, mabilis ding nawawala ang curiosity ng ibang tao. Wala nang natitirang misteryo o bagong matutuklasan. Ngunit ang tahimik na lalaki ay parang isang puzzle na unti-unting binubuo. Sa bawat maliit na detalye na nalalaman tungkol sa kanya, mas nagiging interesting ang kanyang imahe. At dahil dito, mas nagiging invested ang ibang tao sa pag-aalam kung sino siya talaga. May isa pang aspeto kung bakit nagiging interesting ang tahimik na lalaki. Hindi siya mukhang naghahabol ng atensyon. Sa social dynamics, ang mga taong hindi desperadong humingi ng atensyon ay kadalasang nagiging mas attractive. Ipinapakita nito na ang kanilang halaga ay hindi nakadepende sa approval ng ibang tao. Ang lalaking tahimik ay madalas na may ganitong aura. Parang sinasabi ng kanyang presensya na komportable siya sa sarili niya kahit hindi siya ang sentro ng usapan. At ironically, iyon mismo ang nagiging dahilan kung bakit napapansin siya. Kapag ang isang tao ay hindi pilit na nagpapapansin, mas natural na napupunta sa kanya ang interes ng iba. Parang may invisible magnet na humihila ng curiosity ng mga tao sa paligid niya. Bukod pa rito,
ang tahimik na lalaki ay madalas na nagiging mas impactful kapag nagsalita siya. Dahil hindi siya palaging nagsasalita, nagiging espesyal ang bawat pagkakataon na nagbibigay siya ng opinyon o kwento. Ang mga tao ay mas nakikinig, mas pinapahalagahan nila ang kanyang mga salita. Sa mundo kung saan maraming taong nagsasalita ng sabay-sabay, ang taong nagsasabi lamang kapag may mahalagang sasabihin ay nagiging refreshing at memorable. Kaya kung minsan ay iniisip ng isang lalaki na ang pagiging tahimik ay isang disadvantage, mahalagang tandaan na sa maraming sitwasyon, ito ay maaaring maging isang malaking advantage. Ang katahimikan ay maaaring magbigay ng misteryo, lalim at natural na curiosity mula sa ibang tao. At sa larangan ng attraction, ang curiosity ay isa sa pinakamalakas na puwersa na nag-uudyok sa mga tao na lumapit at makilala ang isang tao ng mas mabuti. Sa huli, ang tahimik na lalaki ay hindi lamang tahimik. Siya ay isang kwento na gusto pang tuklasin. Panglima, ang tahimik na lalaki ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Isa sa mga hindi agad napapansin ngunit napakalakas na dahilan kung bakit naa-attract ang maraming tao sa lalaking tahimik ay ang pakiramdam ng seguridad na dala ng kanyang presensya. Ang lalaking hindi madaling magpanik, hindi agad nagagalit at hindi kailangang magsalita sa bawat sandali ay kadalasang nakikitang mas stable at dependable. Ang kanyang kalmadong ugali ay parang nagsasabi na kaya niyang kontrolin ang sarili niya kahit sa mahirap na sitwasyon. At sa mundo ng relasyon, ang stability ay napakahalaga. Maraming tao ang naghahanap ng partner na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan, hindi stress. Ang taong may kalmadong presensya ay kadalasang nagiging sandalan ng iba kapag may problema o emosyonal na pinagdadaanan. Kapag ang isang lalaki ay tahimik ngulit attentive, nagiging mas komportable ang ibang tao sa kanya. Hindi nila nararamdaman na kailangan nilang makipagkumpetensya sa usapan o ipaglaban ang kanilang boses. Sa halip, nararamdaman nila na may space sila para maging sarili nila. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang mas nagiging open sa tahimik na lalaki. Dahil hindi siya mapanghusga at hindi siya dominant sa usapan, mas madaling magtiwala sa kanya. Ang katahimikan niya ay nagiging parang safe environment para sa iba. Bukod pa rito, ang tahimik na lalaki ay madalas na mas maingat sa kanyang mga salita. Dahil hindi siya padalos-dalos magsalita, mas maliit ang posibilidad na makasakit siya ng damdamin ng iba pamamagitan ng impulsive comments. Ang ganitong klase ng komunikasyon ay nagpapakita ng respeto at konsiderasyon sa ibang tao. Sa mga relasyon, romantic man o pagkakaibigan, ang respeto ay isa sa pinakamahalagang pundasyon. At kapag ang isang lalaki ay nagpapakita ng respeto sa pamamagitan ng pagiging maingat sa kanyang mga salita at reaksyon, mas nagiging kaaya-aya siyang makasama. May isa pang mahalagang punto dito. Ang tahimik na lalaki ay kadalasang hindi naghahanap ng drama. Sa social settings, ang mga taong laging nasa gitna ng drama o conflict ay madalas nakakapagod kasama. Ngunit ang taong kalmado at tahimik ay kadalasang nagiging source ng balance sa grupo. Kapag may tensyon, siya ang hindi agad nadadala ng emosyon. Kapag may problema, siya ang mas nakakapag-isip ng malinaw. At ang ganitong uri ng presensya ay nagbibigay sa ibang tao ng pakiramdam na may matibay silang kasama. Sa huli, ang attraction ay hindi lamang tungkol sa physical appearance o pagiging entertaining. Madalas, mas mahalaga ang pakiramdam na ibinibigay ng isang tao sa iba. At ang lalaking tahimik ay kadalasang nagbibigay ng pakiramdam ng kalmado, seguridad at emotional safety. Para sa maraming tao, iyon ang klase ng presensya na gusto nilang manatili
sa kanilang buhay.